Nagsisimula ang pelikula noong 1943 bilang isang convoy ng mga sasakyang Aleman, kabilang ang ilang mga truck na gumagalaw sa napakagandang kanayunan ng France. Hindi nagtagal ay nakarating ang convoy sa isang bagong itinayong kampo ng bilangguan at bumaba mula sa mga truck ang isang buong hukbo ng mga nahuli na sundalong Allied. Sa puntong ito ng digmaan, ang mga Aleman ay gumugol ng napakalaking mapagkukunan sa muling pagkuha ng Allied prisoners of war o kung tawagin ay POW. Nagtipon sila ng isang grupo ng mga POW ng kaaway na paulit-ulit na nakatakas mula sa mga kampo sa buong Nazi Germany. Ngayon, nagpasya silang ilagay sila sa isang bagong kampo ng digmaan sa bilangguan na may mataas na seguridad dito sa France. Kasama sa grupong ito ang mga sundalo na karamihan ay mula sa British Army, ilang Canadian, ilang Scottish, at 3 Amerikano. Ang isang malaking grupo ng mga sundalong Ruso ay naroroon din. Pagkaraan ng ilang sandali, ang namamahala sa kampo na ito, si Luftwaffe Colonel von Luger, ay tumawag sa pinaka-nakatatanda na opisyal ng Britanya, si Captain Ramsey para makipag-chat. Si von Luger ay may isang tumpok ng mga file na may mga detalye ng mga POW na sinubukang tumakas ng kasing dami ng 16 na beses. Ngunit buong tapang niyang sinabi na walang makakatakas mula sa kanyang kampo. Hindi lamang ang lugar na ito ay lubos na binabantayan, ngunit ang mga Aleman ay gumawa din ng mga kakaibang taktika upang pigilan ang sinuman na tumakas. Ang mga nahuli na sundalo ay pinahihintulutang magsuot ng kanilang uniforme ng may dignidad at manatili sa mga komportableng kubo sa maliliit na grupo. Tinutukoy din ni von Luger ang iba't ibang mga tampok na libangan ng bagong kampo tulad ng isang silid-aklatan, larangan ng palakasan, at mga hardin. Siya ay umaasa na si Ramsey ay makikipagtulungan upang ang magkabilang panig ay makayanan ang brutal na digmaan na mas guminhawa hanggat maaari. Ang huli, gayunpaman, ay nagsabi na ang isang sundalo ay dapat subukang tumakas at lumikha ng gulo para sa kalaban. Sa labas, ang mga nahuli na sundalong Allied ay nagsimula ng tumingin sa mga bakod ng bilangguan upang maghanap ng mga paraan upang makatakas. Sinusubukan pa nga ng ilan ang seguridad ng kampo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng peking laban. 2 sundalong Allied ang nakipaglaban, na pinilit na paghiwalayin sila ng mga gwardya ng bilangguan. Sinasamantala ang kaguluhang ito, ang Australian flying officer na si Sedgwick at Polish pilot na si Danny ay nakisama sa grupong Ruso. Katulad nito, ang Scottish airman na si Archibald Ives ay sumakay sa mga truck ng Aleman na nagdadala ng basura palabas ng kampo. Matapos ayusin ang peking laban, sinimulan ng mga Nazi na ilipat ang mga Russian POW sa isang hiwalay na lokasyon. Si Sedgwick at Danny, na ngayon ay nakasuot ng Russian coat, ay papalabas na rin sa kampong ito. Gayunpaman, mabilis silang napansin ni von Luger na tila kilala sa mukha ang bawat sundalong Allied. Nahanap din ng German Colonel si Ives na nagtatago sa isang truck ng basura. Lahat sila ay pinabalik ng walang karagdagang parusa dahil si von Luger ay sabik na mapanatili ang kapayapaan sa kampo. Sa kabilang banda, napansin ng American Captain Virgil Hiltz ang isang depekto sa disenyo ng kampo. May blind spot sa pagitan ng 2 tore ng bantay na nagbabantay sa bakod na naghihiwalay sa kampo sa kalapit na kagubatan. May dalang baseball si Hiltz at inihagis ito sa blind spot. Pagkatapos ay casual siyang lumagpas sa isang boundary wire at patungo sa lugar kung nasaan ang bola. Sa tuwa niya, hindi siya napansin ng mga German guard sa 2 tore ng bantay. Pinatunayan nito ang kanyang teorya at buong plano niyang sinamantala ang kahinaang ito. Gayunpaman, natuto muna si Hiltz ng malupit na aral nang sumugod sa kanya ang isang German guard sa lupa. Si von Luger ay sumunod at sinabi sa lahat ang pinakamahalagang tuntunin ng kampo. Ang kawad na tinawid ni Wilk patungo sa bakod ay tinatawag na kawad ng kamatayan. Ang sino mang tumawid dito ay agad na babarilin hanggang sa mamatay, walang itatanong. Ngunit dahil ito ang unang araw, ipinadala sina Wilk at Ives sa The Cooler na mga isolation cell na idinisenyo upang sirain ang mga sutil na sundalo. Susunod, sina Wilk at Ives ay inilalagay sa katabing isolation cell sa loob ng 1 linggo. Ngunit nang umalis ang mga gwardya ng Nazi, nagsimula silang mag-usap. Napansin ng Amerikano na mas maluwag ang lupa malapit sa bakod kaysa sa malapit sa kanilang kampo. Nangangahulugan ito na kung maabot nila ang panlabas na lugar, maaaring hukayin ng isang lagusan sa ilalim ng bakod at malayo sa kampo.
Si Ives, na isang espesyalista sa tunneling, ay sumasang-ayon na sumali kay Wilt sa planong pagtakas na ito. Samantala, dinala ng 2 ahente ng Gestapo at isang SS Lieutenant ang British Royal Air Force Squadron Leader na si Roger Bartlett sa kampo. Kilala bilang Big X, si Bartlett ay naging pinuno para sa ilang mga pagtatangka sa pagtakas sa nakaraan. Hindi nagtagal, nakilala niya ang kanyang nakatatanda, si Kapitan Ramsey sa kubo ng huli. Napagtanto ni Bartlett na ilang mga sundalo na nagtrabaho sa ilalim niya noong nakaraan ay narito rin sa mismong kampo na ito. Sa katunayan, nakakulong siya sa halos lahat ng escape artists sa Germany. Kaya, isang pagpupulong ng mga sundalong Allied ay inorganisa sa recreational hall ng kampo. Pagkatapos ay sinabi ni Bartlett sa lahat ang kanyang mapangahas na plano, ang pinakadakilang pagtakas na sinubukan, na may mga lagusan upang palayasin ang 250 bilanggo. Gusto niyang mag-aksaya ang mga German ng maraming tropa at mapagkukunan hanggat maaari sa paghahanap ng mga takas sa halip na gamitin sa frontline. Para dito, maghuhukay sila, hindi isa, kundi 3 lagusan, na pinangalan ng Tom, Dick at Harry. Maghuhukay sila ng 30 talampakan na butas sa ilalim ng mga kubo na may bilang na 104 at 105 at ang recreational hall. Pagkatapos mula doon, magsisimula silang maghukay ng mga pahalang na lagusan sa labas ng kampo at sa nakapaligid na kagubatan. Kung matuklasan ng isang lagusan, naroon pa rin ang iba para panatilihing buhay ang proyekto. Kasunod nito, inorganisa ng mga POW ang kanilang mga sarili sa mga pangkat. Ang Flight Lieutenant Hendley ay ang scrounger na nakahanap ng mga kinakailangang materyales. Ang Australian Flying Officer na si Sedgwick, ang tagagawa, ay gumagawa ng mga tool tulad ng mga pick para sa paghuhukay at mga belo para sa pagbomba ng hangin sa mga tunnel. Ang Flight Lieutenant na sina Danny at Willie ay mga hari ng lagusan na namamahala sa paghuhukay. Samantala, si Commander Eric ng Royal Navy ay gumawa ng paraan ng pagkalat ng lupa mula sa mga lagusan sa ibabaw ng kampo sa ilalim ng mga ilong ng mga gwardya. Ang Flight Lieutenant Griffith ay gumaganap bilang ang sastre na lumilikha ng mga sibilyan na damit mula sa scavenged na tela. Ang pamemeke ay pinangangasiwaan ni Flight Lieutenant Blythe na halos nabulag dahil sa progresibong myopia na dulot ng masalimuot na trabaho sa ilalim ng liwanag ng kandila. Sa kabutihang palad, ang kanyang malapit na kaibigan, si Hendley ay kinuha ito sa kanyang sarili na maging gabay ni Blythe sa pagtakas. Ang mga bilanggo ay nagsimulang magtrabaho sa 3 tunnel ng sabay-sabay. Gumagawa din sila ng mga lihim na paraan ng pagbibigay ng signal kapag nasa paligid ang mga gwardya ng Aleman. Pagkaraan ng linggong iyon, si Kapitan Virgil Hiltz, na tinawag na ngayon na Cooler King, at si Archibald Ives ay lumabas sa nag-iisang pagkakakulong. Nag-isip sila ng planong pagtakas sa isang maikling lagusan sa blind spot malapit sa gilid ng kampo. Si Kapitan Ramsey, na alam ang kanilang plano, ay nagtakda ng isang pagpupulong sa pagitan ng dalawa at ni Bartlett. Ang huli ay nag-aalala na ang mga plano ng pagtakas ni Hiltz at Ives ay maaaring maging paraan para maalerto ang mga gwardya ng Aleman. Dadagdagan lamang nito ang mga problema para sa tunneling project na kasalukuyang ginagawa. Gayunpaman, tumanggi si Hiltz na umatras na itinuturo na ang kanyang plano ay epektibo at mabilis. Sinabi rin ni Ives na siya ay isang POW sa loob ng halos 3 taon. Sawang-sawa na siya ngayon sa pagkakakulong na handa siyang tumalon sa alambre kung nangangahulugan ito na maibalik ang kanyang kalayaan. Halata na malapit na sa mental breaking point ang Scottish na sundalo. Isinasaalang-alang ang lahat ng mga kalamangan at kahinaan. Pinahintulutan ni Bartlett si Hiltz na ituloy ang kanyang plano ng gabing iyon. Sa kasamaang palad, sina Hiltz at Ives ay nahuli at agad na ibinalik sa cooler sa loob ng nakakagulat na 20 araw. Mukhang okay naman ang American pero unti-unti nang nawawala ang mental composure ni Ives. Sa kabilang banda, ang ibang proyekto ng pagtakas ay nagkakaroon din ng malaking problema. Naghuhukay sila ng 3 malalaking lagusan sa ilalim mismo ng kampo. Ang lahat ng lupa, graba, at dumi mula sa mga lagusan ay nakatambak na walang lugar na kanilang itatapon. Ang lupa mula sa mga lagusan ay madilim din dahil sa kahalumigmigan, nakabaligtaran sa tuyo at kulay abon na lupa sa labas. Kung itatapon nila ang lupa, mabilis na mapapansin ng mga gwardya ng Aleman na may mali. Sa kabutihang palad si Eric ay nakaisip ng isang napakatalino na plano upang maalis ang madilim na dumi.
Gumagawa siya ng isang contraption na may malalalim na bulsa kung saan maaaring maitago ang lupa mula sa lagusan. Isusuot ng mga sundalo ang kagamitang ito sa ilalim ng kanilang pantalon. Pagkatapos, lalabas sila at dahan-daang ibababa ang lupa sa bakuran. Ang ibang mga sundalo, na nagkukunwaring nakikibahagi sa paghahalaman, ay magsasalaysay sa mas madilim na lupa na may mas tuyong lupa sa lupa. Nang sumunod na araw, sinimulang isagawa ng mga sundalong Allied ang planong ito at natutuwa silang makitang gumagana ito tulad ng isang alindog. Si Von Luger, gayunpaman, na naghihinala habang nakikita niya ang ilang mga sundalong British na biglang naging interesado sa paghahardin. Iniinspeksyon niya ang lugar ng hardin at casual na hinukay ang lupa gamit ang kanyang bota. Ngunit ang mga sundalong Allied ay naisuksok na ito sa mas madilim, mas basang lupa na nilagyan ng lupa at walang mahanap si Von Luger. Sa pagdaan ng mga araw, puspusan na ang planong pagtakas. Ang mga sundalong Allied ay gumagawa ng isang air duct na tutulong sa kanila na huminga habang sila ay nasa tunnel. Itinatago nila ang tunog ng paggawa nila ng metal sa pamamagitan ng maingat na choreographed choir singing. Sa kabilang banda, si Henley, na responsable sa paghahanap ng mga kinakailangang materyales sa pamamagitan ng hook o crook, ay sinubukang kaibiganin ng isang German guard na nagngangalang Werner. Nag-alok siya ng sigarilyo sa sundalong Nazi at nakipag-usap. Ipinahayag na si Werner ay hindi masyadong nagugustuhan ang lahat ng pagsusumikap at brutal na pagdidisiplina sa German Army. Hinihikayat siya ni Henley sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng tsokolate, mantikilya, pati na rin ang iba pang pagkain na may tuturing na luho sa gayong malupit na mga kondisyon. Habang ginugulo ang bantay, ninakaw ni Henley ang kanyang wallet na naglalaman ng ID card ng gwardya ng kampo, mga tiket sa lokal na tren, at ilang iba pang mahahalagang papeles. Gagamitin na ngayon ang mga ito sa pamemeke ng mga dokumento upang ang mga sundalong Allied ay magmukhang mga mamamayang Aleman sa sandaling makatakas sila sa kampong ito. Pagkatapos ng ilang linggo, inilabas sina Ives at Hilt mula sa cooler. Ang huli ay agad na tinawag ni Bartlett para sa isang mahalagang pagpupulong kung saan may matinding pag-uusap ang dalawang lalaki. Inihayag ni Hilt na plano pa rin niyang ituloy ang kanyang planong pagtakas. Sa palagay niya, ang pagkakaroon ng isang mas maliit na 2 tao na koponan ay tumitiyak sa tagumpay ng pagtakas ng higit pa kaysa sa pagkakaroon ng isang malaking koponan, kaya naman gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Ngunit itinuro ni Bartlett ang mga hadlang, kabilang ang katotohanan na si Ives ay malapit na sa isang mental breakdown. Gayunpaman, pumayag siyang suportahan ang plano ni Hiltz upang makatakas din siya sa kampo. Habang patuloy silang nag-uusap, hiniling ni Bartlett na gamitin ni Hiltz ang kanyang susunod na pagtatangka bilang isang pagkakataon para sa isang reconnaissance sa lugar na nakapalibot sa kampo. Tinanggihan ni Hiltz ang kahilingang ito ngunit sumasang-ayon na tulungan ang mga bilanggo na makuha ang anumang materyales na kailangan nila para sa mga tunnel. Samantala, sa wakas ay napagtanto ni Werner na nawala ang kanyang wallet sa isang lugar sa kampo. Kung makita ng kanyang mga nakatatanda ang kawalang ingat na ito, papaalisin nila siya upang lumaban sa Russian front. Sa lalong madaling panahon ay ibinunyag ni Henley na nasa kanya ang wallet at sinimulan niyang i-blackmail ang gwardya upang hawakan ng iba pang mga bagay para makatakas. Nang gabing iyon, inutusan ni Bartlett na isara sina Dick at Harry dahil ang Tom ay malapit nang matapos. Makalipas ang ilang araw, dumating ang ika-4 ng Hulyo at nag-organisa ng isang party ang mga sundalong Amerikano. Nagtimpla sila ng potato moonshine na isang homemade at ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan kasama ang buong kampo. Habang ang mga POW ay nag-e-enjoy sa labas, si Von Luger ay gumagawa ng sorpresang pagsusuri sa mga kubo. Hindi niya sinasadyang natuklasan ang tunnel na si Tom nang makita ng isa sa mga gwardya ng Aleman na ang mga tiles sa ilalim ng pampainit ng tubig ay ganap na bago. Samantala, habang si Ives na labis na nawawalan na ng pasensya. Tulala siyang naglalakad patungo sa barbed wire na nakapalibot sa kampo at inakyat ito kahit may mga gwardya. Tumakbo si Hiltz upang pigilan siya, ngunit huli na, si Ives ay binaril ng mga gwardya malapit sa tuktok ng bakod. Kasunod ng malagim na insidente, inilipat ng mga bilanggo ng Allied ang kanilang mga pagsisikap sa tunnel na si Harry. Sumasang-ayon din si Hiltz sa naunang panukala ni Barrett at lumabas ng kampo para lamang mahuli. Gayunpaman, nagdala siya ng tumpak na data tungkol sa mga nakapaligid na lugar. Ang impormasyong ito ay pagkatapos ay ginagamit upang lumikha ng mga mapa upang gabayan ang mga nakatakas.
Dahan-dahan ngunit tiyak, natapos ang huling bahagi ng lagusan at hindi nagtagal ay dumating na ang gabi ng pagtakas. Ang mga bilanggo ay nagbibihis ng istilong Aleman na damit, kumuha ng kanilang mga pecking card ng pagkakakilanlan at nagpadulas sa tunnel ng magkapares. Sa kasamaang palad, ang dulo ng lagusan ay nagpapatunay na 20 talampakan ang layo sa nakapaligid na kagubatan. Alam na walang iba pang mga pagpipilian, iniutos ni Bartlett ang pagtakas upang magpatuloy. Si Hilt, na siyang unang tao na nakalabas ng tunnel, ay nag-improvise ng signal system gamit ang isang lubid upang payagan silang makalabas. Sumenyas siya kapag hindi tumitingin ang mga gwardya ng Aleman na nagpapatrol, na nagpapahintulot sa iba na makalusot mula sa butas ng lagusan patungo sa kagubatan. Samantala, si Danny, na gumugol ng maraming oras sa tunnel at halos hindi na nakaligtas sa maraming kuweba, ay nagsimulang magkaroon ng claustrophobic sa huling minuto. Halos tumanggi siyang sumama ngunit tinulungan siya ng kanyang kasama sa paghuhukay na si Willie. Isa-isa, ang 76 na bilanggo, kabilang ang pangunahing tao na si Captain Bartlett, ay nakatakas dahil sa mapanlikhang ideya ni Hilt. Nakatulong din ang kanilang plano ng maglunsad ang mga puwersa ng Allied ng impromptu air raid sa isang kalapit na bayan. Gayunpaman, isang sundalong British na nagngangalang Griffith ang naiinip na lumabas sa lagusan at nahuli ng mga gwardya. Ang kaguluhan ay nagsimula at ang mga nakatakas ay tumakbo palayo sa kagubatan habang ang iba ay nahuli. Pagkatapos ng biglaang pagtakas, maraming POW ang nagtangkang maabot ang mga neutral na bansa tulad ng Switzerland, Sweden, o Spain. Sina Hendley at Blythe ay nagnakaw ng eroplano upang lumipad sa hangganan ng Switzerland, ngunit nabigo ang makina at napilitan silang mag-crash land. Sa kasamaang palad para sa kanila, dumating ang mga sundalong Nazi sa lugar pagkaraan ng ilang sandali at binaril si Blythe. Labis na naapektuhan si Hendley sa pagkamatay ng kanyang kaibigan kaya sumuko siya sa halip na tumakas. Sa kabilang banda, nakilala si Captain Bartlett sa isang mataong istasyon ng tren ng ahente ng Gestapo na si Kuhn. Si Eric, na naroroon din, ay nagpasya na isakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas ang kanyang senior officer. Kinuha niya ang baril ni Kuhn at binaril ang ahente ng Aleman ngunit napatay din bilang ganti. Ang nagresultang pagkalito ay nagpapahintulot kay Bartlett na makawala sa istasyon. Gayunpaman, siya rin ay kinikilala at inaresto ni SS Lieutenant Steinach. Sa ibang lugar, nagnakaw si Hiltz ng isang German na motorsiklo at tinugis ng mga sundalong Nazi. Ang Amerikano ay nakarating sa hangganan ng German-Swiss at nagmaneho patungo sa neutral zone. Ngunit siya ay sumabit sa barbed wire na bakod at kalaunan ay nahuli. Sa loob ng ilang araw, halos lahat ng nakatakas na sundalo ay muling nahuli o napatay sa proseso. 3 truck ng mga nahuli na POW ang itinataboy sa isang kalsada ng bansa at nahahati sa 3 direksyon. Isang truck na naglalaman ng mga sundalong British, kabilang si Captain Bartlett, ay huminto sa isang field at ang mga POW ay sinabihan na lumabas at iunat ang kanilang mga binti. Pagkatapos ay binaril sila sa ilalim ng pagkukunwari na sinusubukan nilang tumakas. Sa kabuuan, 50 nakatakas ang pinaslang habang si Hendley at 10 iba pa ay ibinalik sa kampo. Si Von Luger ay inalis sa pamumuno ng kampo ni SS Lieutenant Steinach dahil sa hindi pagpigil sa pagtatangkang tumakas. 3 POW lang ang nakarating sa kaligtasan, nagnakaw sina Danny at Willie ng rowboat at nagpatuloy pababa sa baybayin ng Baltic. Doon, nakalusot sila sa isang barkong pangkalakal ng Sueco. Sa ibang lugar, si Sedgeworth, na nakatakas sa isang ninakaw na bisikleta, ay ginagabayan ng 2 sundalong French resistance papunta sa Espanya. Nagtatapos ang pelikula habang si Hiltz ay ibinalik sa kampo ng mag-isa na nakaposas at dinala pabalik sa cooler. Ikinulong siya ng gwardya sa kanyang selda at lumayo, ngunit saglit na huminto nang marinig niya ang pamilyar na tunog ng paghagis ni Hiltz ng kanyang baseball sa pader ng selda. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.